there is no vision. The people perish, but he that keepeth the law or that vision, happy is he. I don't wanna be on my phone, but I can't be alone. Welcome to the modern way. I'm trying to be somebody I'm not, but it's not what Don't stop winning souls. Ang ultimate goal natin is that no one should perish. Not just to complete our 12. Yan yung vision ng ating Panginoong Jesus. Tell me why society's plans should define who I am. Surely there's a highway. All of my best friends are sick of pretending. We want the truth. Kung gusto mo ng fruit that will last, own it up. Kahit takot na takot ka. Pag worker ka, kailangan fit to work ka. I-impress natin yon sa taong ito that we're for multitudes of people. Kailangan mindset of a conqueror. Na 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 na. Pag hindi natin nakikita yung direction kung saan tayo dadalhin ng Lord, tayong lahat magkakagulo. Kung saan-saan na lang tayo pupunta, magkakanya-kanya tayo. It never knew me anyway. I'm over trying to find the next high, 'cause the high never lasts. Dahil doon mas magiging natural at mabilis yung pag-abot natin sa mga tao. Why? Because the world will always look at our testimony. Why society's plans should define who I am. Surely there's a highway. All of my best. Kay Abraham sa nakatutok ang kanyang pananampalataya. God believed God. Ano pinaniwalaan niya sa Diyos? God's vision. So much is missing. So give us the real thing. I know it's you. Na 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 na. There is only one rational and motivation para sa soul winning. At ito ay sa pag-ibig. John 3:16, for God so loved the world. So much is missing. So give us the real thing. I know it's you. I know it's you. Good morning po sa ating lahat. Araw na naman po ng linggo, araw na naman po ng pagsamba natin sa ating pong Panginoon. Welcome to our online worship. And today, bago po tayo pagtungo sa ating paborit pagsamba, tayo po muna ay magbasa ng Word of God. Samahan niyo po ako. Matatagpuan po natin sa Ephesians 2 verses 4 to 10. Ephesians 2 verses 4 to 10. Okay po, basahin po natin. But because of His great love for us, God, who is rich in mercy, made us alive with Christ, even when we are dead in transgressions.
It is by grace you have been saved. Verse 6, and God raised us up with Christ and seated us with him in heavenly realms in Christ Jesus, in order that in the coming ages he might show the incomparable riches of his grace, expressed in his kindness to us in Christ Jesus. Verse 8, for it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Verse 10, for we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Praise God po sa nabasa nating salita sa umagang ito. Tara po, tayo po'y manalangin. Let us pray. Father in heaven, in the name of Jesus, amin po kayong itinataas sa umaga pong ito. Kami po ay nagagalak na ang amin pong sasambahin sa spirito at katotohanan ay yung Diyos na kinikilala naming Ama, best friend, yung Diyos na hindi kami iiwan, hindi kami pababayaan, yung Lord na laging nandiyan sa amin pong mga buhay at lagi kaming dinadala parate sa katotohanan. Salamat po sa amin pong nabasang salita na nagmumula po sa inyo. Tunay, Panginoong Diyos, that it is by grace we are saved by you. Salamat po, Panginoong Diyos. Although unworthy po, Panginoon, to receive so much from you po, Panginoong Diyos, pero hinahayaan niyo po na talagang kinagigiliwan niyo po every time na nagbibigay po kayo, higit lalo sa mga anak ninyo. Salamat po, Lord, sa inyo pong pagmamahal po sa amin na hindi kailanman masusukat ng kahit na ano paman. At ito'y talagang mas nangunguna sa lahat ng bagay po, Panginoong Diyos, dito sa mundong ito. Salamat po, Lord, for your Holy Spirit na patuloy na maggagabay po sa amin sa pagkakataong ito upang kami po, Lord God, ay ma-lead into true worship you po, Panginoong Diyos. Sa pamamagitan din po nito, Lord, yung bawat awit na amin pong aawitin sa oras pong ito, Lord, maging prayer po namin ito, Panginoong Diyos. Hayaan niyo po na yung paglapit po namin sa inyo in praise and worship, Lord, makita yung restoration, Panginoong Diyos, mapalakas kami, Panginoon, hindi lang yung encouragement yung ma-receive po namin, pero yung pag-stand at pag-trust sa faith po, Lord, yung pagkaloob po sa amin po, Panginoong Diyos. Lord, we also pray, Father, na talagang powerfully, Panginoong Diyos, na sasabihin mula sa bibig ng aming pong pastor na tagapangunat, Panginoong Diyos, sa aming pong worship this day po, Panginoon. Hayaan niyo po, Lord, na talaga wala kaming ma-miss out, Panginoong Diyos, sa mga salita niyo na magtuturo, na talagang magkokorek po sa amin, magtitrain po sa amin, Panginoong Diyos. Hindi yung gusto namin marinig lang, kundi yung nais niyo po, Panginoong Diyos, na ituro po sa amin, na talagang kailangan naming malaman, Panginoong Diyos, upang mabago kami nito, Panginoon. Amin pong pinapanalangin, Panginoong Diyos, na ito pong oras pong ito, Lord God, patuloy po naming maranasan yung biyaya niyo po sa bawat isa po sa amin at hindi po namin ma-taken for granted yung pagmamahal ninyo. Bagkos ay magtiwala po kami ayon po sa sinasabi ng iyong salita that we have to love you with all our hearts, Panginoon, with our mind, with our strength, Panginoong Diyos, with our soul. Lahat ng mga ito, Panginoon, hayaan niyo po na amin pong magawa, Panginoong Diyos, sa pamamagitan din po ng pananampalataya. I also pray, Father God, na as we continue in this worship, Panginoong Diyos, although it's just online po, Panginoon, hayaan niyo po, Lord God, yung siksikliglig na klase ng measurement po, Panginoong Diyos, na ma-receive po namin that comes from you, yun po yung talagang ma-receive po ng bawat isa po sa amin. Handa na po kami, Panginoong Diyos, upang umawit, sumayaw, sumamba, Panginoong Diyos, sa inyo. For we know, Lord, that we are doing this in celebration po, Panginoon, of the victory that you have put upon us po, Panginoong Diyos, every day. Hayaan niyo po, Panginoon, na talagang
sa loob ng aming pong mga tahanan, Panginoong Diyos, kung saan kami po ay nag-worship sa pagkakataong ito, maranasan po namin, Lord God, yung talagang joy that comes from you. At higit sa lahat po, Panginoon, amin din pong inaasahan na talagang makatatagpo po namin kayo, Panginoong Diyos, sa oras pong ito, sa pagkakataong ito, sa araw pong ito, Panginoon. Sa inyo po namin ibinabalik ang mataas na papurit pagsamba. Sa inyo po namin talaga inilalagay, Panginoong Diyos, yung mataas na talagang pagkilala po, Panginoon, sa inyo, dahil kayo po ay mabuti at nananatiling mabuti. Salamat po, Panginoong Diyos. Sa inyo po yung papurit pagsamba, sa inyo po yung kadakilaan. Ito po yung panalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming pong salamat. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. At ngayon po, ihanda po natin ang ating pong mga sarili at tayo po ay mag-worship sa Lord. Pumalakpak, tumayo, sumayaw, yun po yung gawin natin. Salamat po sa bawat isa po sa atin. Come on, let us worship our living God. Good morning po ulit sa bawat isa sa atin. Tayo pong lahat ay magpuri at sumamba sa ating pong Diyos na buhay. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah! Sing. In the stars I see your majesty displayed. In the heavens all your wonders are proclaimed. I see your fame in all of the earth, and I seek to know the ways of your heart. Through the seas and open skies I hear your praise. As the shadow of your creation lifts your name, I hear your praise in all of the earth, and I seek to know the ways of your heart. So open my eyes, oh God, open my heart to see all the wonders and the power of your name. By your grace I live, by your grace I'll see, for my life and my salvation is in you. For you take the sinner's heart and bring new life. Amen. Through the cross we are restored within your light. Amen. I know your love is all that I need, and I seek to know the ways of your heart. So open my eyes, oh God, open my heart to see all the wonder and the power of your name. By your grace I live, by your grace I'll see, for my life and my salvation is in you. Sing, I know your love. I know your love is all that I need, and I seek to know the ways of your heart. I know your love is all that I need, and I seek to know the ways of your heart. Open my eyes, oh God, open my heart to see all the wonder and the power of your name. By your grace I live, by your grace I'll see, for my life and my salvation is in you. So open my heart, open my eyes, oh God, open my heart to see all the wonders and the power of your name. By your grace I live, by your
is in you. Jesus, hallelujah. Glorify your name. Glorify your name, O God. Yes, O God, patuloy nga po, Panginoon, tinataas ka namin sa umaga pong ito. Open our eyes, O Lord. Open our heart, O God. Patuloy po namin, Panginoon, na pinagtitiwalaan ang mga salita mo. Sa iyo kami, Panginoon, Lord God, patuloy na titiwala, sasamba, kikilala, O Diyos. Salamat po, Panginoon. I was lost when he brought me his love. His love. The sun sets free. Oh, is free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. Jesus died for me. Yes, he died for me. The sun sets free. Oh, it's free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am who you say I am. Who the sun sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. In the Father's house. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. Believe what you say. We believe in what you say. Your word stands free. Yes, oh God, we declare we are chosen. We are chosen, O Lord. We are not forsaken, O God. Salamat po, Panginoon, for setting us free, Lord. We continue to give you praise. We lift up your holy name, O Lord. Oh, we declare, I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen.
say I am. Yes, I am who you say I am. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I'm my Father's house. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. Your Father's house. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, oh God. Thank you, Lord. Thank you for your great love, oh God. Sa iyo po, Lord God, amin po, Panginoon, ay sinusuko ang amin pong buhay. Apart from you, Lord, we are nothing, O Lord. Ikaw po, Diyos, ang maghari sa amin, Panginoon. Ang salita mo, Diyos, ang masunod sa amin po mga buhay, Panginoon. For your word is alive. Your word is life, O God. We submit to you. We submit to your word. Hallelujah. From heaven you can hear. I know you're drawing near as I worship. Held within your love, the wind and waves will come, but I will stay here. I lift my hands to heaven, hear my heart surrender to my soul again. You are Lord of all. And though the seas are raging, you will speak and tame them. In you I find my rest. You are in control. Jesus. Through valleys I will trust. Your spirit is enough to keep me walking. You guide my every step. Speak life to me again. Lord, I need you. Oh, I need you. I lift my hands to heaven. Hear my heart surrender. I tell my soul again, you are Lord of all. Though the seas are raging, you will speak and tame them. In you I find my rest. You are in control. I lift my hands to heaven. Hear my heart surrender. Tell my soul again, you are Lord of all. And though the seas are raging, you will speak and tame them. In you I find my rest. You are in control. Yes, you are. Yes, you are.
You're the beginning and the end, more than I can comprehend. There is no one like you, no one, and I will trust in only you. No one can add to your perfection. You're the beginning and the end, more than I can comprehend. There is no one like you, Jesus. I lift my hands to heaven. Hear my surrender. Set my soul again. Though the seas are raging, you will speak, you will speak. You're in control. I lift my hands to heaven. Hear my surrender. I tell my soul again, you are Lord of all. And though the seas are raging, you will speak and take them. You will find my rest. You're in control. I lift my hands to heaven. Hear my surrender. I tell my soul again, you are Lord of all. Though the seas are raging, you will speak and tame them. In you I find my rest. You're in control. Sing, I will trust. And I will trust in only you. No one can add to your perfection. You're the beginning and the end, more than I can comprehend. There is no one like you, no one. I will trust, and I will trust in only you. No one can add to your perfection. The beginning and the end, more than I can comprehend. There is no one like you, no one. I will trust, and I will trust in only you. No one can add to your perfection. You're the beginning and the end, more than I can comprehend. There is no one like you, Jesus. I lift my hands to heaven. Hear my surrender. I tell my soul again, you are Lord of all. And though the seas are raging, you will speak and tame them. In you I find my rest. You are in control. My hands to heaven, hear my surrender. I tell my soul again, you are Lord of all. And though the seas are raging, you will speak and tame them. In you I find my rest. You are in control. In you I find my rest. You are in control. In you I find my rest. You are in control. Only you, Jesus. Only you, Lord. Sa iyo po ang lahat ng papuri at pagsamba aming Diyos. You're the beginning and the end. Hallelujah!
Magandang araw sa ating lahat, araw ulit ng linggo, araw ng ating pagsamba sa Diyos. Online worship pa rin tayo, wala pa rin tayong religious gathering. Pero pwede tayong sumamba sa Panginoon sapagkat ang pagsamba sa Diyos ay sa pamagitan ng Espiritu at katotohanan. At kung iti sa Espiritu at katotohanan, iti personal na pagsamba sa Diyos. Bagamat merong sama-samang pagsamba sa Diyos, tinitingnan pa rin ng Diyos yung attitude ng bawat isa sa atin. Kaya ako sinasabi na tayo sasamba sa Diyos sa ating personal na kaparaanan at ang tinitingnan ng Diyos yung quality ng ating pagiging worshiper. Maging sa panahon ito na merong pandemic, ating itatatag na tayo true worshiper ng Panginoon. Sa pagkakataong ito, nais kong basahin yung ating pinaka-text dito sa aklat ng Matthew chapter 4, verse 4. Sabi, Jesus answered, "It is written, man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God." Sa Tagalog, ngunit sumagot si Jesus, nasusulat, ang tao hindi lamang sa tinapay na bubuhay, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Bago tayo magpatuloy, tayo manalangin. O Diyos, sa aming amang nasa langit, inilalapit po namin ang iyong salita na amin po pag-uusapan sa araw nito. Amin po inilalapit na nais namin magpatuloy na namumuhay para sa Diyos. Masunurin sa Diyos. At iniling namin ang iyong salita na ipapahayag, magamit upang makita namin kung paano namin gagawin ang isang matagumpay na pagsunod sa iyong salita. Pagpalain niyo po yung bawat isa sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating topic ay Living by the Rhema Word. Ngayon, itong talata na ating ginamit sa pagkakataong ito ay atin itong pag-uusapan, pero bago natin talakayin yon, nais kong magbigay muna ng simpleng patotoo. Nung ipahayag sa akin ang salita ng Diyos sa pamagitan ng isang small group o cell group pa rin sa ating panahon, naniwala ako dun sa ipinapahayag na salita. Nanalig ako kay Jesus Christ. Pagkaraan kong tanggapin si Jesus Christ na Lord and Savior ng aking buhay, meron na kagad akong katiyakan na ako ay meron ng kaloob na buhay na walang hanggan. Na ako'y pagkaraan kong mamuhay sa daigdig na ito, ako'y pupunta ng langit. Kaya lamang, nung tanggapin ko si Jesus Christ, meron akong binitawang pangako. Ang sabi ko sa Panginoon, susunod ako sa inyo, Panginoon, sa lahat ng araw ng aking buhay. At akin din binanggit na susunod ako sa Diyos. And then, di ko kayang maunawaan na nung makakita ako ng Bible, akit ako dun sa aklat na yon. At doon ko nakita na yung Bible, ito pala ang written word of God. At nagsimula ko itong basahin. And in 2 weeks time, ay natapos kong basahin ang New Testament. Ngayon, aking itatatag na magmula noon, akin ang ninanais na makasunod dun sa salita ng Panginoon. Ngayon, paano tayo magiging matagumpay sa pagsunod hanggang sa huling sandali ng buhay? At ito yung ating mapag-usapan sa araw na ito. Doon sa aklat ng Matthew chapter 4, verse 4. Ito yung tugon ni Jesus Christ doon sa dyablo. Pero bago natin tingnan yung tukso na ginawa kay Jesus Christ doon sa Matthew chapter 3, verse 16 to 17, ito yung unang pangyayari bago siya tinukso ng dyablo. As soon as Jesus was baptized, he went up out of the water. Sabi sa Matthew 3:16. At that moment, heaven was opened, and he saw the Spirit of God descending like a dove and alighting on him. And a voice from heaven said, "This is my Son, whom I love. With him
I am well pleased. Binanggit dito na nung magpabautismo si Jesus Christ, ay bumaba sa kanya ang kaloob na Holy Spirit. At kasabay ng pagbaba ng Holy Spirit, meron tinig na galing sa langit. At binabanggit, "This is my Son whom I love. With Him I am well pleased." Pagka ating pinansin, meron dong rima, yung salita ng Diyos na nanggagaling sa bibig ng Ama, ng ating Diyos, sa bibig ng ating Ama, ani kanyang ipinapahayag kay Jesus Christ. "This is my Son, whom I love. With Him I am well pleased." Isang salita na ipinahayag ng Ama doon sa kay Jesus Christ. At ito yung inilaban na ni Jesus Christ doon sa kanyang pananatili sa daigdig nito. Siya anak ng Diyos. At kung siya anak ng Diyos, itatatag niya na sundin ang kalooban ng kanyang amang nasa langit. So, itinatag siya anak ng Diyos. At kapag ating pinansin doon sa Matthew chapter 4, nagsimula na siya mag-prayer and fasting. And then, sa loob ng 40 araw, si pinangunguna ng Holy Spirit dun sa ilang at dumating ang diablo at ang temptation. Binabanggit, kung ikay anak ng Diyos, so ang unang atake ng kaaway kay Jesus Christ ay magduda siya saan? Sa ipinahayag ng Ama. Ano ipinahayag ng Ama? Ikaw yung aking anak na lubos kong kinululugdan. So, paano harapin ni Jesus Christ ang temptation? Ngayon, the same thing din ang ginagawa sa atin ng kaaway. Sapagkat noong araw na tanggapin natin si Jesus Christ na Lord and Savior ng ating buhay, ipinatawad ng Diyos yung lahat ng ating kasalanan. And then, kasama noong pagtanggap natin ng kapatawaran, ipinagkaloob din sa atin ng Espiritu ng pagiging anak. And then yung Holy Spirit nagtetestify sa ating puso na tayo anak ng Diyos. So itinatatag na tayo anak ng Diyos at meron ng tatlong nagpapatotoo. Una, yung Scripture. Itinatatag na tayo anak ng Diyos. Ang lahat ng nagsitanggap kay Jesus ay pinagkalooban ng karapatang maging anak ng Diyos sa pamagitan ng pananalig sa Kanya. So yung unang testimony, Scripture. Pangalawang testimony, yung Holy Spirit. Kaya lamang yung pangatlo ay kailangang itatag pa rin yung testimony. Yung tao, tayo ang magtatatag at magtitibay ng patotoo ng Diyos, yung salita ng Diyos. Tayo ang tagapagtatag ng salita ng Diyos. So tayo rin ang siyang mamumuhay ng salita ng Diyos. So itinatatag natin, nagsasalita ang Diyos. Pero mapapangyari lamang ang salita ng Diyos kapag itinatag na natin yung salitang yon sa pamagitan ng ating buhay, sa pamagitan ng ating labi. So ngayon, puntahan natin ang temptation ni Jesus Christ. Ngayon, doon sa temptation na ginawa ng diablo kay Jesus Christ, hindi ko pahabain. Sapagkat ang topic natin ay tungkol doon sa written word at doon sa rima. Ngayon, meron tayong mapapansin na pinagtagumpayan ni Jesus Christ yung laban niya doon sa temptation. 3 times niyang binanggit, "It is written." Doon sa Matthew chapter 4, verse 4. And then sa Matthew chapter 4, verse 7, inulit niya uli, "It is written." Pagdating doon sa Matthew chapter 4, verse 10, inulit niya uli, "It is written." Ngayon, makikita natin na meron taglay na kapangyarihan yung salita ng Diyos. Every time na ikokot ni Jesus Christ yung talata, lumilipat na kaagad ang kaaway ng ibang strategy o kaya ibang sasabihin. Hindi niya masabing, hindi pwede yan. O kaya lilituhin niya ang tao. Hindi po pwede. Ang dahilan kasi may authority ang Word of God. At ito yung ating makikita at pag-uusapan ngayon, yung authority of Word of God. Kaya lamang meron binanggit sa Matthew chapter 4, verse 4. Meron dalawang word doon na ang translation ay Word of God o kaya Word. Sapagkat binanggit doon sa ating text, ang sabi ay sumagot si Jesus, nasusulat. It is written. So ang tinutukoy ni Jesus Christ na nasusulat ay yung scripture
nasusulat sa Scripture, nasusulat sa kautusan. So yun ang una niyang binanggit, ang ginagamit na panlaban ni Jesus Christ do sa temptation, Scripture. Yun nasusulat sa Scripture, ipinapahayag ng kanyang labi. Ngayon, idinugtong anta hindi lamang sa tinabi na bubuhay. So, paano raw mabubuhay ang isang tao may pananampalataya? Binabanggit sa pamagitan ng pananampalataya. Saan siya magtitiwala sa Panginoon? Binabanggit ang sabi, hindi lamang sa tinapi na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Doon tinutukoy ni Jesus Christ yung buhay natin mga tao. Meron tayong buhay sa physical, kailangan natin ng tinapay o kaya pagkain physical. Pero tayo meron din buhay spiritual. At kailangan natin yung salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Ito yung pagkain ng ating soul. Food for our soul. Yung salita ng Diyos, yung salita ng gagaling sa bibig ng Diyos. Ngayon, para maitatag ito ng Diyos sa atin, na iti salita ng Diyos, we believe ang Holy Spirit ang nagdadala nito sa atin. So, binanggit, nagsimula tayong magkaroon ng buhay nung marinig natin ang salita ng katotohanan. At ipinanganak tayo sa bagong pagkatao sa pamagitan ng salita ng katotohanan. At paano tayo mabubuhay at magpapatuloy na bubuhay? Sa pamamagitan pa rin ng salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Ang sabi, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Sabi sa English, man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. So, ating babantayan ngayon. Kung gusto natin talagang tumibay, tumatag sa ating spiritual life, nais natin maging malusog ang ating spiritual life, kailangan natin ng proper na diet. Anong diet? Word of God. Kaya lamang binabanggit dito na ang sabi, on every word that comes from the mouth of God. So yung press na salita ng Panginoon, hindi yung lumang salita, kundi yung paulit-ulit o kaya yung pang-araw-araw na nagsasalita ang Diyos sa ating buhay at paano natin ito gagawin. Ngayon, una, nais kong itatag yung authority of God's Word o kaya itong salita ng Panginoon ngayon. So, doon sa Matthew chapter 4 verse 4, meron dalawang salita sa Greek word na ginagamit na iti salita ng Diyos. Ito yung isa, yung written word na tinatawag at ito yung logos. Yung logos. Ito yung written word of God. Tinatawag din itong scripture. Yung pangalawa ay yung rima, yung salitang nagmumula sa bibig ng Panginoon, iti rima. At ito rin ay salita ng Panginoon. Iisang Diyos ang pinanggagalingan ng logos at saka ng rima. At ulitin ko uli, iisang Diyos ang siyang pinanggagalingan ng logos. Ito yung written word, ipinasulat na ng Panginoon. Yung kanyang salita, at siya ang may akda nito at pagkatapos siya rin ang nagsasalita sa atin sa patuloy natin buhay sa daigdig na ito. At ito yung itatatag natin sa ating pag-uusap ngayon. Ngayon, gusto kong tingnan lang natin yung authority of God's Word. Sa 2 Timothy chapter 3 verses 15 to 17, and how from infancy you have known the Holy Scriptures, which are able to make you wise for salvation through faith in Christ Jesus. Ngayon doon sa talata na yun, itinatatag na nasa Holy Scripture, iti kasaysayan ng pagliligtas ng Diyos sa ating mga tao. At paano tayo maliligtas? Itinatag through faith in Jesus Christ. Nagawa na natin itong bagay nito. Nanalig na tayo sa Panginoong Jesucristo. At sino raw yung nagtatatag ng ating salvation? Sino yung magpapatunay? Sino yung maggagarantya? Sino yung nagtatatag nito? Holy Scripture. Yung Scripture, yung written Word of God. Ngayon, idinugtong, Holy Scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness,
so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. Paano tayo matuturuan, masasanay, may handa sa paggawa ng matuwid para tayo maging karapat-dapat na lingkod ng Panginoon? Ang sabi ay, yung Holy Scripture ang gagamitin sa atin. The Scripture, the written word. Binanggit, Holy Scripture. Walang itinatangi magmula sa Genesis to Revelation. Tinutukoy rito, iti God-breath. Hiningahan ito ng Diyos. Yung salitang God-breath. Binabanggit din ang God-breath ay yung Holy Spirit. Ang Holy Spirit, ang God-breath. At ito yung ginagamit para sa pagtuturo, pagtutuwid, pagsaway, at pagsasanay sa righteousness. So, itinatatag lang natin na yung lahat ng kasulatan na itinatatag Genesis to Revelation. Ngayon, doon sa 2 Peter 1:20 to 21, nais ko lamang itatag natin yung Holy Scripture na ito yung salita ng Panginoon at itinatatag ito ng Diyos sa atin. Ang sabi doon sa 2 Peter 1:20 to 21, above all, you must understand that no prophecy of Scripture came about by the prophets on interpretation of things. For prophecy never had its origin in the human will, but prophets though human, spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. So makikita natin dito, God the Father, the Holy Spirit, and the Word, Jesus Christ. Kaya namang ito yung nagtatag ng Scripture. At ulitin ko, ang nagtatag ng Scripture, God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Ngayon, binanggit dito na ang Scripture ay dinala ng Diyos. Paano ito dinala? At paano ito naisulat? Sa pamagitan ng mga propeta. Sa pamagitan ng mga propeta. At makikita natin itong Scripture ay walang kamalian, iti infallible. Ang Diyos na nagsalita sa pamagitan ng mga propeta, infallible, at ang kanyang salita, infallible, iti walang kamalian. Kaya lamang yung taong kanyang ginamit ay hindi perfect, iti fallible, nagkakamali. Pero gayunpaman, binabanggit na ang Holy Spirit ang siyang nanguna at namatnubay dito sa mga lingkod na ito na kahit na sila fallible, yung Word of God mananatiling infallible at ang Diyos infallible. Paano ito nagawa ng Diyos? Itihimala ng Diyos. Na yung kanyang salita na pinararaan at dinadala sa daigdig nito, whether ito yung written word o kaya iti rima, sa pamagitan natin nagiging rima ang Word of God, ay madala ito ng merong kapangyarihan at kakayanan at merong authority. Ngayon, doon sa aklat ng Psalm chapter 12 verse 6, and the words of the Lord are flawless. Makikita niyo ba yung binabanggit yung salita ng Diyos? Walang kamalian. Wala kang may pipintas. So, itinatatag lang natin itong bagay na ito para mapangyari lamang yung sinasabi ng Scripture. Ngayon, pagka ating titingnan ngayon, ano ba yung mga nilalaman ng Scripture? Okay, para makita lang natin at unawain ito. Ano yung makikita natin sa Scripture? Ano yung mababasa nating nilalaman ng Scripture from Genesis to Revelation? Pagka ating tinignan, itinala rito o isinulat itong Scripture para ipahayag yung kasaysayan ng ginagawang pagliligtas ng Diyos sa mga taong kanyang nilalang. So, ito yung bang redemption story ng Diyos sa ating mga tao. Magmula sa ating paglalang sa tao, patungo doon sa kanyang pagbaksak sa kasalanan, and then yung pagpapadala ng kanyang anak na si Jesucristo, and then yung pagbabalik loob ng mga tao, yung bagong nilalang, and then yung mga iba't ibang mga patakarang itinatag ng Diyos para manatili sa buhay ang mga ito hanggang from Genesis to Revelation, kasaysayan ng paglalang at pagliligtas ng Diyos sa ating mga tao. Ano pa yung makikita natin doon sa Scripture? Kautusan, yung mga batas,
yung tuntunin, yung patakaran ng Diyos. At ito yung pinagtutuunan ng ating pagsunod, itong kautusan. Kaya makikita ninyo doon sa aklat ng Joshua chapter 1 verse 8. Ang sabi ng Diyos sa Tagalog, magandang balita, Biblia, huwag mong kaliligtang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo yon araw at gabi upang matupad mo ang lahat na nakasaad doon. Sa ganon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Ngayon, ano raw yung huwag kakaligtaan ni Joshua na dito sa binanggit na ito sa talata? Huwag niyang kaliligtaang magbasa ng aklat ng kautusan. Ano babasahin? Aklat ng kautusan. Ano pag-aaralan? Kautusan ng Diyos. Ano yung mga kautusan ng Diyos? So kapag atin tiningnan ngayon yung kabuuan ng Scripture, ang atin talagang tinitingnan, kautusan ng Diyos. At hindi lamang sa Old Testament, merong kautusan ng Diyos, maging sa New Testament, merong kautusan ng Diyos. Meron doong turo ang Diyos. Meron doong batas na pinakikita o ibinibigay ng Diyos. Meron doong prinsipyo ang Diyos. So, ating tinitingnan yun. Pero ating babanggitin, Pastor, bakit kautusan ang ating tinitingnan doon? Sapagkat binabanggit na huwag nating kaliligtaang basahin yung aklat ng kautusan, so ang hinahanap natin, kautusan ng Diyos. And then, pagbubulayan natin araw at gabi yung kautusan ng Diyos upang matupad natin ang lahat ng nakakasa doon. So, kung ano nakasulat sa Scripture na kautusan ng Diyos, susundin natin. At binanggit, may pangako, sa ganon, magiging masagana at matagumpay ang inyong pamumuhay. Ngayon, ano pa yung nilalaman ng Scripture? Doon sa Scripture, isinulat din yung pagpili ng Diyos ng mga tao. Yung mga tao at yung kanilang naging buhay. Example, si Abraham. Isinulat doon yung pagkakapili ng Diyos kay Abraham at ano yung kanyang role doon sa redemption story ng Diyos. And then, ipinakita roon kung paano nakitungo sa kanya ang Diyos. Nagsasalita ang Diyos sa kanya, and then nagpapahayag sa kanya ang Diyos, at merong ipinagagawa sa kanya ang Diyos at itinatag na siya isang taong masunurin sa Panginoon. Nakakapagsalita ang Diyos kay Abraham. Isinulat ito sa Scripture. Itinalaron yung lahat ng pangako kay Abraham at merong binanggit sa New Testament na lahat ng pangako ng Diyos na binitawan kay Abraham para sa bawat anak ng Diyos, para sa bawat isang nananalig kay Kristo. So, atin ding susuriin ngayon, ano ba yung mga ipinangako ng Diyos kay Abraham? Bakit itinatag na yung binitawan pangako ng Diyos kay Abraham, particularly kay Abraham, ipinamamana sa atin? Kaya lamang may kondisyon doon sa pagtanggap natin ng pangako ng Diyos na ibinigay kay Abraham. Ang sabi, magkakaroon tayo ng pananampalatayang tulad ni Abraham. So, doon na nilalaman ng Scripture yung mga pangako ng Diyos sa ating mga tao. Hanapin natin yun. Sabi ng iba, 3,000 promises. Iba naman hanggang 7,000 promises na nakasulat dito sa Scripture at binabanggit na iti potential na ibibigay sa atin ng Panginoon, kaya lamang paano ito mapapasa atin. Ang sabi ng Scripture, the promise comes by faith. So, kapag nakatagpo ka ng isang pangako ng Diyos, itatag natin yung pagtitiwala sa Panginoon, itatag natin yung faith sa Diyos, at maangkin natin yung pangakong yon. Example, yung Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kaya lamang may kondisyon doon. Ano yung kondisyon? Uunahin mo sa iyong buhay ang paghahanap sa Diyos. At gagawin mo yung ipagagawa ng Diyos, and all these things shall be added unto you. Kaya lamang yung iba ay umaasa na, and all these things shall be added to him, nang hindi niya tinitingnan yung kondisyon. May kondisyon doon. Kaya doon tinatatag natin, the promise comes by faith. Ani faith, susunod tayo sa Panginoon. Gagawin natin ang kanyang ipinagagawa sa atin. Another, na makikita pa rin natin sa Scripture, patutuon ng mga taong nanalangin at humingi sa Diyos
at sila'y tinugon ng Panginoon. Example, si Jabez, nanalangin sa Diyos. At sa kanyang katapatan sa faith at lunglalim ng kanyang faith, siya'y pinagpala ng Diyos at ipinagkalooban lahat ng kanyang kahilingan. Kanino ibinigay yung pangako kay Jabez? Sino humingi? Si Jabez. Yung pangako ba ng Diyos kay Jabez ay para sa lahat ng believer? Hindi. Pero pwede ba nating gayahin yung pangako ni Jabez? Pwede nating hilingin sa Diyos. Pwede nating hilingin. Kaya lamang kapag hindi ito ipinahintulot ng Diyos, hindi mapapasa atin sapagkat iti pangako sa partikular na tao. Another, na nanalangin sa Panginoon, si Peter. Na nung nakita niya naglalakad sa tubig si Jesus Christ, sinanalangin, Panginoon, kung kayo po yan, palakarin rin ako sa tubig. At sumagot si Jesus Christ, halika. Nung marinig ni Peter yung salitang halika, iti rima. No, iti rima, iti salita ng Panginoon sa kanya. Kaya lamang, lumakad siya sa tubig. Kaya lamang yung 11, hindi lumakad sa tubig. So, hindi natin ma-generalize na lahat ng may pananampalataya pwedeng lumakad sa tubig. Bakit? Sasabihin ba natin kulang sa faith yung 11 at hindi sila lumakad sa tubig? Hindi. Si Peter lumakad sa tubig sapagkat siya yung nanalangin at humingi at ipinagkaloob sa kanya. Kaya lamang merong pagkakataon na sa ating panahon, no? Merong umaasa na kung ano ginawa ng Diyos kay Peter, gagawin din sa kanya. At ito yung isang binanggit ni Cho Yong-gi noong 1960s, nung siya nagsisimula pa lamang sa ministry, na meron daw isang evangelist na nagkaroon ng isang gawain na talagang matagumpay doon sa isang bundok. At dumalo ang napakaraming young people. At binabanggit pa, nung mag-pray do itong evangelist, nagtutumbahan. Na-slain sa spirit yung mga tao. At talagang nayangat ang faith ng mga kabataan. And then, meron doon 3 kabataan na nung makita nilang puno ng tubig, yung isang ilog na kanilang tatawirin, ang sabi nila ay si Peter ay lumakad sa ibabaw ng tubig by faith. Tayo rin lalakad sa tubig by faith. Inspired sila doon sa yung bang preaching ng evangelist. And then, sila yan, sabi nila, hindi tayo dapat matakot. Tatawid tayo rito, lalakad tayo sa ibabaw ng bahang ito. Sapagkat nung panahon iyon, umulan ng malakas at talagang nagkaroon ng malaking baha at sabi nila, pupunta tayo sa kabila. And then yung 3 kabataan ay nagsimulang pumunta doon sa ilog. And then, after 3 days daw, nakitang sila mga nangalunod at patay nandoon sa dulo ng ilog doon sa dagat. And then binanggit ni Cho Yong-gi na ang sabi niya, yung mga press daw, binabanggit, nasaan ang Diyos na 3 ito? Itong 3 ititapat naman nananampalataya, nananalangin naman, sumasamba naman sa Diyos, nagtitiwala sa Panginoon. At bago naman tumawid ay kanilang ginawa yung prayer. Pero bakit sila namatay? Bakit hindi sila, bakit hinayaan silang mamatay? At nasaan? Kung totoo may Diyos, sana hindi sila namatay. At binanggit ni Dr. Cho Yong-gi, na sabi niya, dahil sa mga naganap na yun, marami ro totoong believer sa Panginoon ay nanlamig sa pananampalataya. Bakit? Bakit ganun ng Diyos? Tapat naman sa pananampalataya, itong 3 kabataang ito, may faith nga, may boldness. Pero bakit nalunod? Kaya lamang, si Cho Yong-gi, sabi niya, nung panahon yon, siya man ay nayanig. Kaya lamang pagkaraan ng ilang panahon, naunawaan niya na merong logos, yung written word of God. Itong written word of God ay nakasulat nga roon yung patutuon ni Peter. Kaya lamang ninais ng 3 kabataan ngayon na angkinin din yung nakita nilang ginawa ng Diyos kay Peter. Ang sabi niya, kung pinalakad ng Diyos si Peter, tayo rin ilalakad. Kaya lamang,
Hindi naman nagsalita sa kanila ang Diyos na at sila man ay hindi rin nagsabi, Panginoon, lalakad din po kami. At kung sila man ay nagsabing lalakad din kami, hindi nila nahintay yung tugon ng Panginoon. Walang salita ang Panginoon na sila'y tatawid. At kung walang salita ang Diyos na sila'y tatawid, wala silang salitang susundin. Sapagkat ang isang believer ay tinalaga ng Panginoon upang sumunod sa Panginoon, hindi sumunod sa kanyang isipan, hindi sumunod sa kanyang nararamdaman. Ang pagsunod ay hindi positive na compassion lamang do sa inaakala niyang gusto niyang sabihin o kaya gawin do sa salita ng Panginoon. Ang salitang obedience ay doon nanggagaling sa salita ng Panginoon. Kaya binanggit ng Scripture, man shall not live by bread alone, but by every word na nanggagaling sa bibig ng ating Diyos. Ngayon, kaya ko nabanggit ito ay sa kadahilanan na kung minsan ay yung mga patutuo na binabanggit sa Scripture na mga taong nagtagumpay sa prayer ay inaangkin din natin. Pwede nating angkinin. Kaya lamang, kailangan nating hanapin muna ang Diyos. Kailangan muna nating tingnan kung talagang ibibigay sa atin ng Lord ito. Remember, si Peter, nung lalakad sa tubig, kanya bang binanggit doon sa Panginoon, Panginoon, yung mga Israelites ay tumawid sa dagat na mapula na hinawi mo ang tubig. So ako man lalakad sa tubig. Gayon ba sinabi ni Peter? Hindi naman. Ang sinabi ni Peter, kung kayo yan, Panginoon, ipahayag din ninyo, pahintulutan po ninyo, nakilalakad din sa tubig, sabihin lamang ninyo ang salita. So nung sabihin ng Panginoon, come, saka lamang siya lumakad. So sa atin din ay gayon ang ating itatatag kapag tayo susunod sa salita ng Panginoon. Hindi tayo yung bang presumptuous na hindi pa naman sinasabi ng Diyos na halika ay gumagawa na tayo ng hakbang ng pagsunod. Ngayon, kaya ko nabanggit ito sapagkat yung atin tinitingnan kasi sa loob ng Scripture, ay makikita na natin dito yung salita ng Panginoon. Itinala rito yung mga patutuo ng mga taong nanalangin na tumingi sa Diyos. Pagka atin na ngayon tiningnan, yung ano na ngayon ng Rhema words. Ang Rhema words ay particular na sinasabi ng tao, ng Diyos sa sino man tao. Ngayon, at meron dalawang uri na panggagalingan ng Rhema words. At ito yung atin titingnan. Yung una, yung Scripture. Inuulit sa atin ng Diyos yung Scripture na habang tayo nagbabasa ng Scripture, yung written word, may mga salita ritong yung bang nai-inspire sa ating isip, sa ating puso, nagsasalita sa ating puso. At tayo tinutulungan na ito'y sundin. Ngayon, uulitin ko uli yung binanggit ng Diyos kay Joshua. Pagdating sa kautusan, kahit na wala yung inspiration na nararamdaman natin galing sa Holy Spirit, ay talagang kailangan tayong sumunod. Lahat ng kautusan, yung batas ng Diyos, yung kanyang ipinatutupad na mga salita na para sa lahat, susunod tayo roon. Example, go and preach the gospel. Para sa lahat ng disciple yun. Hindi tayo magsasabi na, Lord, nananalangin po ako. Ako po ba'y magpipreach ng gospel? Ang sasabihin ng Panginoon, inutos ko na yan para sa inyong lahat at kayo susunod yan. Lord, hinihintay ko yung inyong salita. Ang Scripture na yung nagsasalita sapagkat yung written word ay naggaling na sa bibig ng Panginoon. Tayo na lamang ang magtatatag nito. So, meron doon na mga talata, na mga salita ng Panginoon para sa lahat. Example, yung binanggit nga sa Joshua, huwag mong kaliligtaan, basahin ang aklat ng kautusan. So, lahat ng kautusan, kung ano yung ipinatutupad doon, gagawin natin. Example, may kasamaan ka ng loob. Makikipagkasundo ka. Bakit? Maliwanag na binabanggit ng Panginoon sa kanyang turo na tayo makikipagkasundo. Kailangan pa ba natin ang rima para tayo ay gumawa ng pagsunod? Iba nagpe-pray para lamang bigyan siya ng confirmation na dapat siyang sumunod. Pero yung attitude talaga na nais ng Panginoon, meron tayo talagang pagnanais na gawin kagad ang ipinagagawa ng Panginoon sa atin. So yun ang tinutukoy natin na sa rima,
May particular na sinasabi ang Diyos sa sino man tao. Maging yung iba rito ay tungkol doon sa kanyang salita na yung bang ini-inspire tayo na para bang binabanggit na yung isang talata pagka nabasa natin, nakikita natin, Lord, nagsasalita sa atin ito at tayo nagsasabi, Lord, may kasalanan ako. Patawarin niyo po ako. Nagkamali ako, Panginoon. Hindi ko sinunod dito, Panginoon. Patawarin niyo po ako. Ngayon, meron naman pangalawa na Rhema words at ito naman ay tungkol sa mga gray area. Okay. Pagdating sa gray area, yung mga salita ng Diyos na wala sa scripture, written word. Example, nagpe-pray tayo ng trabaho. Nagpa-pray tayo ng trabaho. Wala sa scripture kung saan tayo magtatrabaho. Nagpe-pray lang tayo ng wisdom, nagpe-pray tayo ng gabay at tayo ay lumalapit sa Panginoon at pagkatapos mayroong pagkakataon na nakakadama tayo ng kapayapaan doon sa ating pag-a-apply ang ating ginamit na ampere, kapayapaan sa loob. Ngayon, nagsalita sa atin ang Holy Spirit sa ating puso, go on. And then sa love life, wala naman nakasulat sa scripture kung ano yung pangalan na mapapangasawa natin. Ano yung gagamitin natin? Magpe-pray tayo and then magbibigay ng wisdom ang Panginoon sa atin. And then meron pagkakataon na yung Holy Spirit ay talagang nagpapahayag sa atin na siya na o kaya go on. Siya gumagawa sa atin ng pagkilos upang maunawaan natin yung atin talagang ginagawa ay galing sa Panginoon. Ngayon, binanggit ko maraming gray area. Example, ministry. Saan ba tayo maglilingkod sa Panginoon? Okay. Si James Hudson Taylor, tinawag ng Diyos sa China. So ngayon, lahat ba ng believer pupunta na sa China? Hindi. So gayon din sa atin, na pagka binabanggit, yung ministry natin, example, tinawag tayo para maging pastor. Okay. Pastor ka na ba kagad? Kinabukasan, hindi pa. Ihanda pa rin tayo ng Panginoon. Merong ganong uri ng pagkakataon na yung mga particular na yung bang hindi nililiwanag sa scripture kung talagang ito yung ipinagagawa sa atin ng Panginoon. Pero tayo susunod sa Panginoon ngayon, magbibigay lamang ako ng ilang gabay para makita natin kung paano tayo makakasunod sa Panginoon. Okay. Ngayon, paano makakapagsalita sa atin ng Holy Spirit? Okay. Ito yung tingnan natin. Number 1, meron tayong right attitude of faith in hearing the gospel. Yun ang number 1. Paano makakapagsalita ang Holy Spirit sa atin? Sapagkat sa panahon na ipinapahayag sa atin ng salita ng Diyos, yung nagdadala sa atin ng Holy Spirit, taglay niya yung anointing ng Holy Spirit at yung Holy Spirit nagko-convict sa atin na yung ipinapahayag na salita tungkol kay Jesus Christ, iti truth at iti katotohanan. Ngayon, pagka narinig natin na iti Word of God, ano yung ating unang palatandaan na tayo nakikinig sa tinig ng Holy Spirit? Ang sabi nga doon sa aklat ng Acts chapter 3, verse 26, ang sabi, ipinadala si Jesus Christ to bless you by turning each of you from your wicked ways. So, ang unang ipinagagawa ng Panginoon, repentance, pagbabago, pagnanais na magbago. Kaya nga binanggit doon sa Luke chapter 3 verse 8 sa bibig ni John the Baptist, produce fruit in keeping with repentance. Binabanggit doon kapag meron tayong right attitude of faith, nagsimula nang magkaroon ng pagbabago yung ating puso, yung ating isip na sabi, gagawa na tayo ng hakbang para ating ipakita na totoon tayo nagsisi. Iiwanan natin yung mga mali sa ating buhay. Iwanan natin ang bisyo, ano man yung kalikuan o kaya kasama natin nagagawa. Kung tayo may atraso sa kapwa, iaayos natin. At marami nagpapatotoo na nung tanggapin nila si Jesus Christ, pinuntahan yung mga kaaway at nakipagkasundo. At yung iba naman kapag nagkasala ay lumalapit dun sa pinagkasalahan at kanyang sinasabi, patawarin mo ako. Kailan niya ito ginawa? Pagkaraan niyang tanggapin si Jesus Christ, ay pinakikita niya na mayroong bunga yung pagkakilala niya kay Jesus Christ. Ano yung bunga? Pagbabago.
Yung isa naman ay, nung pagkaraan niyang tanggapin si Jesus Christ, kinuha niya lahat yung alak doon sa kanyang lalagyan, ibinuhos sa lababo. Ang sabi niya, mula ngayon, hindi ko na to babalikan. So meron tayong nakikita rito na from the very beginning lamang merong right attitude of faith doon sa pakikinig sa salita ng Panginoon. Tama yung attitude niya. Hindi yung bang tinatanggap ko na si Kristo na Lord and Savior ng aking buhay, nagsisisi na po ako, kaya lamang wala yung produce fruit in keeping with repentance. Wala yun. So, hindi ito yung totoong tamang attitude. Ang totoong tamang attitude sa may pananampalataya, talagang magpapakita siya ng pagbabago ng buhay. Pagbabago ng buhay. Kung siya emotional at saka talagang siya masama ng loob, sasabihin niya, Panginoon, hinihiling ko pong magbago na ako rito. Iiwanan ko na to. Bakit? Produce fruit in keeping with repentance. Alam ninyo, yung mga tao talagang nagkaroon ng conversion talagang para bang talagang makikita niyong bagong-bagong tao. Kaya itinatatag, if anyone is in Christ, he is a new creation. Behold, all things pass away. Narito na ngayon, pawang bago na yung darating sa kanya. Ang sabi niya, wala na yung dati. Ngayon, yung pangalawa, na nais itatag para makapagsalita ang Holy Spirit sa atin, merong right attitude of the heart. Meron tamang attitude ang puso. Ano yun? To obey the Lord. Doon sa Acts chapter 13, verse 22, meron ditong binanggit. Ang sabi, after removing Saul, God made David their king. God testified concerning him. God testified concerning David. I have found David, son of Jesse, a man after my own heart. He will do everything I want him to do. Ang sabi ng Panginoon, natagpuan ko itong si David na anak ni Jesse, siya isang taong after my own heart. Ang hinahanap niya yung laman ng aking puso. At ang sabi niya, kapag ako nagsalita, siya makikinig. Kapag ako nagsasalita, siya makikinig. He will do everything I want him to do. So, paano makakapagsalita ang Diyos sa bawat isa sa atin? Meron siyang right attitude of the heart. Ang tamang attitude ng puso. Ang hinahanap ng kanyang puso ay Diyos. Laman ng puso ng Diyos. At ano yung patotoo ng Panginoon? Pagka nagsalita ang Holy Spirit sa kanya, gagawin niya to. He will do everything. Ano yung kanyang gagawin? Ano isusundin niya? Everything. Everything. Ang sabi niya, I want him to do. Kung ano gusto kong ipagawa, gagawin niya. Ganito ba tayo? Ganito ba yung attitude ng ating puso? Ang hinahanap natin laman ng puso ng Diyos. At pagkatapos ipinasya na natin kung ano man ay paggagawa ng Diyos, susunod tayo. Ganun ba yung attitude natin? Kahit na may mabigat, kahit na kuminsan hindi kumbinyente o komportable, kuminsan kinakalaban yung ating intellect, kinakalaban yung ating emotion, kinakalaban yung ating nakasanayan. Yung nakasanayan natin mga Pilipino, emotional tayong mga Pilipino. Alam ko yan. Ako isang Pilipino, emotional. Pero kinakalaban ko yung aking emotion pagdating ko sa obedience. Hindi ko hinahayaan na yung emotion ko matakpan yung aking obedience. Yung aking obedience. Ngayon, yung pangatlong bagay na kailangan natin itatag, living by the word of God. So, ang atin talagang batayan ng ating buhay, gustong-gusto natin na yung buhay natin ang talagang batayan, yung sinasabi ng Scripture, yung kautusan ng Panginoon. Ano yung sinasabi ng Diyos tungkol sa akin? Ngayon, ang sabi, yung written word of God, ang tinutukoy dito yung kautusan, yung turo, yung batayan, yung kultura na itinuturo ng Diyos, doon tayo mamumuhay. Bakit? Doon kumikilos ang Holy Spirit. Doon nagsasalita ang Holy Spirit. Nagsasalita ang Holy Spirit sa ganitong mga tao na meron talagang malaking desire to live by the Word of God. At magsasalita ang Holy Spirit.
So makikita natin yung mga tao talagang masunurin sa Panginoon, naririnig niya itinig ng Panginoon. At ngayon, paano malalaman na ititinig ng Panginoon? Ang Diyos ay makapangyarihan at puspos ng kaunawaan para maipahayag niya sa ating puso na siya yung nagsasalita. Hindi tayo madadaya. Alam na mga taong mayroong pagnanais na sumunod sa Panginoon na iti salita ng Diyos. Alam din niya kung iti salita ng Diablo. Alam niya kung iti pandaraya ng kaway. Alam niyang iti salita ng Panginoon. At karaniwan, ulitin ko, yung salitang rima sa atin, either na inspired word of God, susunod kagad tayo. Ngayon, pagdating naman doon sa gray area, alam din natin ito. Nagsasalita ang Panginoon. At kaulihan, binabanggit ko paano magsasalita ang Holy Spirit sa atin. Full control of the Holy Spirit. Be full control of the Holy Spirit. Kaya nga binanggit doon sa aklat ng Romans chapter 8 verse 14, for those who are led by the Spirit of God are the children of God. Paano nangunguna ang Holy Spirit sa atin? By word. By word. Sa pamagitan ng kanyang salita. Magsasalita ang Holy Spirit sa atin through the Scripture. Pagka nakitang sumusunod, tayo, we are led by the Holy Spirit. And then maaari siyang magsalita ng mga bagay tungkol sa gray area. Alam na alam din natin ito. At susunod pa rin tayo sapagkat kilala natin ang Holy Spirit. Kapag kakilala mo ang Holy Spirit, kilala mo ang kanyang tinig at kilala mo rin ang kanyang pagsasalita. Bakit? Sa pamagitan ng ating palagiang fellowship sa Holy Spirit. Ngayon, pagka ating pinansin sila sa Book of Acts, mayroon kayong mapapansin, ang Holy Spirit very active sa pagsasalita sa mga believer. Sa Acts chapter 8, nagsalita ang anghel ng Panginoon, o kaya ang Lord, kay Philip. Sabi niya, puntahan mo yung karuwahe. Doon naman sa Acts chapter 13, 2-4, habang sumasamba sa Panginoon at nagpa-fasting, sila Barnabas, sila Saul, at yung kanila pang kasamahan, nagsalita ang Holy Spirit sa kanila. Set apart for me, Barnabas and Saul, for the work to which I have called them. So binanggit, ihiwalay si Barnabas at saka si Pablo doon sa isang particular na trabahong ipinagagawa ko. So doon ay isang rima ito, na nagsalita ang Panginoon at binabanggit yung isang maliwanag na instruction, sino lamang ang gagawa. Hindi lahat, dalawa lamang, si Pablo at saka si Silas. Okay. Ngayon, paano natin, uulitin ko, paano natin gagamitin ng rima? Okay, paano tayo gagamit ng rima? O kaya paano natin gagamitin ng rima? Ulitin ko, dalawang klase ang rima. Isa ay mula sa written word, no? Yung bang na-inspired habang tayo nagbabasa ng scripture sa ating devotion, meron doon nagsasalita ang Holy Spirit sa atin. Bakit? Ang Holy Spirit ang ating teacher. Ang Holy Spirit ang siya nagsasalita sa atin mula sa scripture. Yung pangalawa naman ay yung gray area. Nagsasalita rin sa atin ng Panginoon. Kaya lamang kapag tayo masunurin sa Panginoon, alam na alam natin na ang Holy Spirit ang nagsasalita sa atin. Ngayon, doon sa pagka-iti gray area, I suggest, pag iti pang-personal na gray area, ano yung mga gray area? Tulad ng binanggit ko kanina, trabaho, gray area yan. Love life, gray area rin yan. Sino mapapangasawa, gray area rin yan. Area ng ministry, gray area rin yan. Sa kadahilanan, wala naman nakasulat sa scripture yung mga pangalan na iti ina-assign sa ganito at ganoong lugar. So, ano yung ating gagawin? Mag-consult tayo o kaya i-confirm natin doon sa mga matured na believer. Pagdating dito, pwede tayong humingi ng payo. Pero pwede rin nating alamin kung talagang habang tayo nagpipray tungkol sa areas na ito, meron ba tayong kapayapaan? Ang karaniwan nating umpire para malamang iti kalooban ng Diyos, yung kapayapaan ng Diyos naroon sa ating puso. Kapag tayo ay hindi payapa, hindi tayo mapalagay, alam natin merong mali. Kapag hindi tayo makapag-pray, may mali.
Kapag tayo ay hindi, yung bang mapalagay, nalilito tayo, may mali doon sa ating tinanggap na Word of God. So, huwag na natin ituloy yun. Bakit? Hindi sa Holy Spirit yung mga ipinahayag na yon. Bakit? Wala yung kapayapaan ng Diyos. Ang karaniwang umpire para malaman natin dito galing sa Diyos, yung kapayapaan ng Diyos, itatatag sa ating puso. Paano kung tayo ipe-persecute dun sa pinagagawa ng Panginoon, meron pa rin tayong kapayapaan sa loob. Pagdating naman dun sa prophecy, nag-prophesy tayo tungkol sa ating sarili. Nagsalita ang Holy Spirit at tayo nag-prophesy. Okay. Ano yung ating gagawin? Maaaring ito tungkol sa ministry, tungkol sa ipinagagawa niya. Okay, prophecy, isulat natin. Ilagay natin ang petsa. And then, patuloy natin i-confirm ito. Paano malalamang iti galing sa Panginoon pagka iti natupad? Pagka ito naman ay rima mula sa written word. Example, sa preaching, merong kang tinanggap na word. Sa cell group, merong kang tinanggap na word. At doon, sumunod ka agad. Kung ito man ay turo tungkol sa pagkakasundo, pagkakaisa, pagbabago, o kaya pagtalikod sa kasalanan, o naman bagay, sumunod ka agad. Paano na tayo aangkin ng pangako ng Diyos? Okay, meron tayong nabasa ng mga pangako ng Diyos. At ang pangako ng Diyos, potentially iti para sa atin. Okay. Maaring iti katulad ng kay Peter, maaring iti katulad ng record ni Jabez, marahil ito yung katulad ng Matthew 6:33 o kaya Philippians, yung bang yung 4:13 o kaya yung 4:19, yung mga pangakong yon ng Panginoon. Paano tayo aangkin ng pangako ng Diyos? Una, have faith in God. Pangalawa, ipanalangin natin sa Panginoon, hilingin natin na maangkin natin yung nakita nating testimony at ibinigay ng Panginoon doon sa mga kapatirang yaon. No? Okay. And then, kung meron tayong nagawang kasalanan, i-confess. Kung hindi pa nakasurrender totally ang ating buhay, i-surrender. And then, hintayin nating magsalita ang Diyos sa ating puso. At saka saka lamang maitatatag sa ating puso yung ating kahilingan. Meron akong babagiting isang testimony. Noong 1994, binili natin ng lote ng TGCM. Hulugan for 18 years. For 18 years. Ang income ng church, maliit lamang. No? Nag-amortize tayo ng 26,200 per month. At gagawin natin ito for 18 years. And then, nagsimula akong manalangin sa Panginoon na, Lord, hinihiling ko po in just 5 years. Matapos namin bayaran yung lote. Every time na aki magpe-pray, daily yon, nagpe-pray ako in just 5 years matapos namin bayaran yung lote. Itong kinatatayuan ng ating church building. Itong 800 square meter lot na ito. And then, nakatapos ang 1 year, tuloy-tuloy pa rin ako ng prayer. Second year, nagpapatuloy pa rin ako mag-pray. On that third year, habang akin nagpe-pray dito sa amin lote, nagpahayag na Holy Spirit sa akin. Tinugon na yung kahilingan mo. Tinugon na ng Panginoon ang kahilingan mo. And then, tumigil na ako sa pagpipray noon. On the 5th year, sinasabi ko, in just 5 years matapos namin bayaran ng lote. On the 5th year, nabayaran ng lote. Kaya ko nabanggit ay tuloy-tuloy lamang ang prayer. Pero sino magtatatag na ito'y tutugunin? Ang Lord. Sino magtatatag na ibibigay sa atin ang pangako na ating hinihingi? Sino magtatatag nito? Ang Lord, yung Holy Spirit. Hindi yung ating presumption na by faith. Totoo, kailangan natin ng faith. Pero kapag tayo humihingi sa Diyos, ang magsasalita na itibibigay, ang Diyos. Ang Diyos. Pero, paano naman na tawag tayo ng tawag sa Panginoon at hinihintin natin yung tugon ng Diyos, dumating naman yung katugunan na hindi na nasabi yung ng Panginoon na tutugunin ko, basta't dumating na lamang ang katugunan. Praise the Lord.
Praise the Lord. No? Kaya lamang sa aking personal na karanasan, yung bang mananalangin ako, true and true, hindi ako titigil sa panalangin sa anumang bagay. Bakit? Ang prinsipyo kasi, yung faith ko ang nagpapatuto na aking nananatili na nagtitiwala doon sa Panginoon sa aking hinihingi. Itibibigay ng Lord. So, sa araw nito, uulitin ko, napakahalaga na itatag natin yung living by the Word of God. Living doon sa Word of God, doon sa rima ng Panginoon sa atin. Saan magagawa na magsasalita ang Holy Spirit sa atin? Every time na tayo nagbabasa ng Scripture, ang Holy Spirit nagkakaroon ng rima sa atin. Pagka tayo dumalo sa worship, meron tayong pusong handa na makikinig at magsasabi sa Panginoon, Lord, makikinig po ako. Susunod po ako kung ano man yung maririnig ko. Magsasalita ang Holy Spirit sa atin. At kapag tayo meron cell group, the same attitude. Na yun ang ating pinapayag, Lord, pupunta ako sa aking cell group. Bukas po yung aking puso. Makikinig ako sa iyong tinig. At ako po'y susunod. Magsasalita ang Holy Spirit sa atin doon sa cell group na yon. Pero kapag tayo naman ay negative ang isip, dadalo lang tayo na wala tayong desire na makinig, maaaring hindi natin gusto yung kasama natin sa cell group. Affected tayo emotionally. Naroon man tayo nagsasalita ang Holy Spirit pero tayo walang naririnig. Tayo walang naririnig. Yung iba nakakarinig, tayo walang narinig. Sa panahon ng worship, sila'y tuwan-tuwa sa nagsasalita ang Panginoon pero yung merong issue sa buhay, walang naririnig. Sasabihin niya, walang nangyari. Kaya lamang, ano yung hakbang natin gagawin? Yung aking binanggit, pagka tayo ay papasok doon sa pakikinig ng salita ng Diyos, papasok tayo sa pakikinig sa salita ng Diyos, ano yung ating sasabihin lamang, Lord, narito po ako. Meron po akong puso na makikinig. Handa po akong makinig at ako po'y susunod. Attitude yun. Pagka ating itinatag, magsasalita ang Holy Spirit sa atin. At kapag nagsasalita ang Holy Spirit natin, makikilala natin ang Holy Spirit. Makikilala natin ang tinig ng Holy Spirit. At kapag nakikilala natin ang tinig ng Holy Spirit, pati yung mga gray areas ng ating buhay, makakapagsalita ang Holy Spirit. Pero kapag hindi natin nasusunod ang salita ng Diyos, ulitin ko, pag hindi tayo masunurin sa salita ng Diyos, paano magsasalita ang Holy Spirit? Napakahirap na marinig natin yung iba nagsasabi na meron nagsalita sa akin ng Panginoon pero alam natin na si disobedient sa Panginoon. So hindi ito magiging matibay na katayakan. Nagsalita ang Holy Spirit sa kanya. Kapag kasi merong issue o kaya area ng buhay na hindi niya ipinasasakop sa Panginoon. So, sa pagkakataong ito, dadako tayo sa prayer. Living by the rhema word of God. Living, saan tayo mabubuhay? Ang sabi, ulitin yung sinabi ni Jesus Christ, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao. Saan? Kundi sa bawat salita na namumutawi sa bibig ng Panginoon. Tayo tatawag uli sa Diyos, tayo lalapit sa Panginoon. Okay, bawat isa sa atin ay mag-respond sa Panginoon. Every time na tayo sasamba sa Diyos, every time na tayo pupunta sa prayer meeting, every time na tayo ay pupunta sa cell group, every time pupunta tayo sa isang conference, pupunta tayo sa ating devotion, ano yung ating papahayag? Lord, narito po ako. May pusong bukas. Makikinig ako, Panginoon, at ako'y susunod. Ganun lamang kasimple ang ating gagawin. Okay, tayo magyuko ng ating ulong, ating ipahayag, yung pagnanais nating mamuhay ayon doon sa ipinapahayag ng bibig ng Panginoon sa atin. At akin naniniwala kapag tayo ay maayos yung ating espiritu at ay led ng Holy Spirit every day, may salitaan Diyos sa bawat isa sa atin. Every day, may salitaan Diyos sa atin. Bakit? Araw-araw tayo kumakain ng physical food. Araw-araw. Kailangan ba natin kumain araw-araw ng physical food? Kailangan. Bakit? Kailangan natin yan sa ating kalusugan at lakas. Yung kalusugan at lakas ng ating soul. Ano kailangan ito?
pagkain din araw-araw. Saan manggagaling? Mula doon sa bibig ng Panginoon. Salita na nanggagaling sa bibig ng Panginoon. Tayo magkukunang ulo, tayo magsimulang mag-pray. Begin, come on. At ilapit ang ating sarili sa Panginoon. Panginoon, namin po inilalapit yung bawat isa sa amin na nagpapahayag na siya na ay mamumuhay ayon sa iyo pong salita. Amin po inilalapit na yung mga dahilan kung bakit hindi kayo nakakapagsalita sa nakaraan, na kanila na po ang ipinahayag, na kanila itong pinagsisihan. Patawarin mo na sila, Panginoon, at magsimula po kayong makapagsalita sa kanilang puso. Amin po ang inilalapit sa inyo, O Diyos. Patuloy niyo po kaming turuan sa araw-araw ng aming buhay spiritual, na ang totoong kailangan namin makapagsalita ang Diyos sa amin sa araw-araw para kami mamuhay na merong kalusugang spiritual. Amin po hinihiling pagpalain niyo nga po yung bawat isa na nagpasya na siya mamumuhay na ayon sa salita ng Panginoon, ayon sa rima ng Diyos sa kanyang puso. Pagpalain mo nga siya, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa pagkakataon naman ng ito, nais kong idagdag sa ating pagsamba sa Panginoon. Kung meron man tayong pangangailangan sa ating mga dumalo rito sa online worship, kung ano man yung pangangailangan natin, ating ilapit ngayon sa Panginoon. Kung tayo may sakit, ating ilapit sa Panginoon at ating hilingin, Lord, hinihiling ko po, ipagkaloob niyo po sa akin ang aking kailangan nito. At lumapit tayo sa Panginoon in faith, okay? Prayer of faith, okay? So, magsimula tayo. Ilapit natin sa Panginoon yung ating personal need, maging iti material, physical, maging emotional, spiritual, o kaya kagalingan sa kaluso, sa ating karamdaman. Let's begin. Begin, come on. Nilalapit ko po yung mga kahilingan ng mga kapatid. Hinihiling ko po na tugunin niyo ang kanilang kahilingan. Kung ito man ay pagbabagong sigla sa pananampalataya, kung ito man ay kagalingan sa karamdaman, tugunin mo ito, Panginoon. Bigyan niyo po sila ng kagalingan. Kung ito man ay kahilingan tungkol sa kanilang hanap buhay o tungkol sa anumang bagay na kanila pong kailangan sa kanila pong pamilya, ipagkaloob niyo po, Panginoon. Hinihiling po namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, doon naman sa unang pagkakataon na sumama sa ating online worship, si Jesus Christ ay naparito at siya'y nagnanais na tayo pagkalooban ng kaligtasan, mapatawad yung ating kasalanan. Kaya siya namatay sa krus at inialay ang kanyang buhay para tayo ay kanyang iligtas sa ating kasalanan. At para magawa niya yung pagliligtas sa atin, kailangan natin manalig sa Panginoon. At paano natin ipakikita na tayo nananalig sa Panginoon? Ano yung ating gagawin? Una, repentance. Magsisi tayo sa lahat ng ating nagawang kasalanan. Pangalawa, ay ating ipapahayag na talagang kikilalanin na natin si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay, yung Panginoon at tagapagligtas. Yung pangatlo, tayo mananalangin na ipapahayag natin yung ating pagnanais na si Jesus Kristo na ngayon
ang masusunod sa ating buhay. At pang-apat, pagtitiwala na ipinatawad na ang lahat ng ating kasalanan at itinatag na ng Diyos na tayo kanyang anak. Pwede ka bang sumunod sa prayer? Okay, let's begin. Panginoong Jesus, okay, sumunod sa prayer. Panginoon, kinikilala ko po na aking taong makasalanan. Nagsisisi na po ako. Tinatanggap na kita na maging Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Pumasok po kayo sa aking puso. Mula ngayon, kayo na po susundin ko sa lahat ng araw ng aking buhay. Salamat po, Panginoon. Ipinatawad niyo na ang lahat kong kasalanan. Salamat po, Panginoon. Sa araw na ito, ako'y anak na ng Diyos. At kung ako'y aalis sa daigdig na ito, ako'y pupunta ng langit. Salamat sa inyo, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung ginawa mo itong prayer na ito, ipinatawad na ng Diyos ang lahat mong kasalanan, anak ka na ng Diyos. At nais lamang ng Panginoon na lumago ka sa pagtitiwala sa Kanya. Lumago ka sa Kanya, sa pananalig mo sa Panginoon. At ano yung hakbang na pwede mong gawin? Una, sabihin mo kaagad siya, sino man sa iyong kasambahay o sino man makakatagpo mo na tinanggap mo na si Kristo na Lord and Savior ng iyong buhay. Pangalawa, magsisimula ka na ngayon tumawag sa Panginoon. Kakausapin mo na ngayon ang Panginoon. Pwede mo lang ilapit sa Panginoon ang lahat ng iyong kailangan. Paano ka mananalangin? Sasabihin mo lamang, Panginoon, hinihiling ko po itong mga ganitong bagay. Hinihingi ko po ito sa pangalan ni Jesus. Ganun lang kasimple na prayer. O minsan, 2 or 3 sentences lamang sa ating pagsisimula, diretso nating sinasabi ang ating kahilingan. Kung ito man ay tungkol sa karamdaman o kaya anumang bagay na kailangan natin, tutugon ng Panginoon. Yung pangatlo, magsimula na tayong magbasa ng Bible. Paturo tayo kung tayo merong kakilala o kasama sa bahay na nagbabasa ng Bible. Sumali tayo o kaya magpaturo tayo. Pang-apat, magpatuloy tayo sa online worship. Patuloy natin sundan ito at lalago tayo sa ating pagtitiwala sa Panginoon. At panglima, sumama tayo sa mga tao na nag-aaral ng salita ng Diyos. Pwede mo i-connect ang iyong sarili. Mag-connect ka sa iba at magnais kang sumama sa ibang nag-aaral din ng salita ng Panginoon. Pagka ginawa mo to, unlad ka sa pananampalataya. At sa araw na ito, magwawakas ako sa prayer. Panginoon, inilalapit ko po yung bawat dumalo sa online worship nito. Pagpalain niyo nga po ang bawat isa. At salamat po sa iyong mga salita. Salamat po sa iyo pong pagbibigay ng liwanag sa amin. Tungkol sa iyo pong salita. Sa iyo ang papurit pa sa salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. She might surrender and tell my soul again. You know